Ayon po sa pagtayo ng pamahalaan, may mahigit 2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa mga bansa sa Middle East. Karamihan po sa kanilang mga engineers, nurses o hospital workers, accountants, office workers, construction workers, restaurant workers at mga kasambahay. Marami po sa mga kababayan nating distress o nakaranas ng hirap doon ay namamalagi sa Philippine Government-Operated Shelters and Filipino Workers Resource Center o FWRC at naghihintay ng repatriation. Noong January 2011, ayon po sa record ng Polo Riyadh, karamihan po sa mga distress na OFW ay minatrato ng pisikal o verbal ng kanilang amo, nasobrano sa trabaho, inabusong sexual, nakaranas ng contract substitution, may kaso sa korte o pulisya, hindi sinuwalduhan, may problemang personal o pangkalusugan at mother-child repatriation. Ang ilang kaso po ng karahasan ay dulot din ng kabiguan ng mga OFW na maintindihan ang salitang Arabic. Ilang OFW rin ang nakaranas ng pinagtatrabaho pa rin ng sapilitan kahit may sakit at hindi pinapayagang makapagpagamot. Marami sa mga kaso ng hindi pinapasahod ay hindi tumatanggap ng sweldo sa loob ng maraming buwan hanggang sa tuloy na lang silang tumakas mula sa kanilang mga employer. Katulad dyan ang kaso ng isa nating kababayan sa Bulacan. Sa kabila rin nung tapos na ang kontrata sa kanyang asawa sa Saudi, ayaw pa rin itong pauwiin ng kanyang employer. Pakinggan natin ito. Good day po, Responde. Ako po si Gina Velasquez ng Santa Maria, Bulacan. Ang asawa ko po kasing si Vladimir Velasquez ay mayroong 2-year contract sa coffee home sa Mahata Sheikh Kingdom of Saudi Arabia. Pero 2 years and 5 months na po siya doon at ayaw pa rin po siyang pauwiin ng kanyang amo. Hindi rin po sinunod ang 14,000 na sweldo sa kanilang kontrata. At hindi rin po siya binabayaran ng kanyang mga overtime. Sana po ay matulungan nyo kami. Maraming salamat at more power po sa Responde. Mga kaibigan, nakipag-ugnayan po ang Responde sa tanggapan ng Advocacy Social Marketing Division ng Overseas Workers Welfare Administration ng OWA para masagot ang mga kaso ito na inilapit sa atin. Nangako po ang OWA na magpapadala ng kanilang kinatawan sa araw na ito para talakayin ang mga posibilidad kung paano matutulungan ang ating mga kababayan nagpaparesponde. Gayunman, hindi po nakapagpadala ng kinatawan ng OWA. Maging nakapagpaunlak ng panayan sa telepono dahil nag-iabala po sila sa tanggapan dahil sa pag-aasikaso ng mga OFW na kauwi lamang galing Algeria. Kaugnay po ito ng naganap na 3 araw na hostage crisis sa Algeria. Marandaan noong Miyerkules, hinostage po ng mga militante Islamist ang mga nagtatrabaho sa Amenas gas field. Ang naturang grupo ay pinanihula ang may kaugnayan sa Al-Qaeda. Sa pinakauling iulat ho, 23 hostages, 32 militante ang napatay sa hostage taking, bukod pa sa panibagong 25 mga labi na na-recover sa gas complex. Kinumpirma rin po ng Department of Foreign Affairs na 6 na Pilipino ang namatay sa naturang hostage crisis. 4 po ang nawawala habang 16 naman ang nakaligtas. Gayunman, patuloy po tayo makikipag-ugnayan sa OWA para matugunan ang mga inilapit sa ating problema. Ang iba pang serbisyo publiko sa pagbabalik ng Responde.